Ang kasaysayan ay hindi lamang nakatulat sa aklat. Nakatatak ito sa dugo, luha Sa ngalan ng bayan, at sumusumpa. paninindigan ng bawat Sa Pilipino. ngalan ng bayan, sumusumpa kami. Maraming mukha ang pananakop. Maraming anyo ng pakikibaka. Ngunit iisa ang tanong. Hanggang kailan lalaban ang mga Pilipino? Noong taong 1872, naganap ang Cavite Mutiny. Isang pag-aalsa ng mga sundalo at manggagawa laban sa pamahalaan ng Espanyol. Bakit nila inalis ang ating pribilehiyo? Pati buwis, ipinapataw na rin sa atin. Tama! Hanggang kailan tayo magiging sunod-sunod sa kanila? Alam niyong dalawa, hindi na ito tama. Oras na natin ipaglaban nating karapatan. Tama ba? Tama! Kasasyon! Kasasyon! Bagamat nabigo ang pag-aalsa, ginamit ito ng mga Kastila upang supilin ang mga Pilipino hindi nilalagot. Isang pangyayari na nagsisimula ng mas malawak na panunupin sa mga makabayang Pilipino. Mula sa Cavite Mutiny ay sumunod ang isa sa pinakamadilim na yugto ng kolonyalismo. Noong ika-17 Pebrero ng taong 1872, binitay sa pamamagitan ng garota sina Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora o Gomburza. Walang tapat na ebidensya ang nagpapatunay sa kanilang pagkakasala. Balit, isinakripisyo sila upang patahimikin ang panawagan para sa pagbabago. Panginoon, kung ito na ang wakas ng aming paglalakbay, tanggapin mo ang aming buhay para sa aming inang bayan. Hindi kami umawak ng sandata. Ang aming ipinaglaban ay katotohanan at pagkakapantay-pantay. Pero ngunit, kung ang katotohanan ay may kapalit na kamatayan, handa kaming tanggapin ito. Pwede nilang kunin ang aming buhay sapagkat hindi nila mababago ang pagmamahal ng Pilipino sa kanilang bayan. Padre Gomez, Padre Burgos, at Padre Zamora, panahon na. Ang kanilang kamatayan ay hindi nagtapos sa laban. Sa halip, lalo nitong ginising ang diwang makabayan ng sambayanan. Dalawampung taon matapos ang trahedya ng Gumbusa, isinilang ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Itinag noong Hulyo 7, 1892 nina Andres Bonifacio at ang kanyang mga kasamahan. Layunin nitong wakasan ang mahigit 3 siglong pananakop ng Espanya. Mula sa lihi ng pagpupulong hanggang sa armadong revolusyon, pinatunayan ng katipunan na ang kalayaan ay hindi kusang ibigay. Ito ay ipinaglalaban. Ngunit kahit natamo ang kalayaan mula sa dayuhan, muling hinarap ng bansa ang panibagong anyo ng pag-aapi. Noong Setyembre 21, 1972, idineklara ng batas militar o martial law sa ilalim ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr. As of the 21st of this month, I signed
Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Sa ngalan ng kaayusan, libo-libong Pilipino ang nakaranas ng pag-aresto, pagpapahirap, pagkawala, at pagtagkil Oy, sa mister, kalayaan. ba't ka nandito? Alam mo anong oras na? Tara nga, sumama ka nga sa akin. Sumama ka sa akin. Huwag po. Sumama ka. Huwag po. Tara, dito. Ang katahimikan ng bayan ay nabalot ng takot, habang ang boses ng mamamayan ay pilit pinatahimik. Lumabas kayo sa bahay ninyo sapagkat itong bayan na ito ay bayan ng malalayang mamamayang Pilipino. Marcos, Bumagsak tanggalin sa ang pwesto. diktadura, Para sa bayan. Para sa bayan. Para sa bayan. ay balik ang demokrasya sa harap ng sambayanan at ng buong mundo. Ipinahayag ni Pangulong Corazon Aquino ang muling pagsilang ng isang malayang Pilipinas. Mga kababayan, muli nating pinatunayan na ang kapangyarihan ay nasa mamamayan. Hindi natin ipinaglaban ang demokrasya gamit ang dahas, kundi sa pamamagitan ng pagkakaisa, katapangan, at pananampalataya. Simula ngayon, muli nating itatayong isang bansang may kalayaan, katarungan, at paggalang sa karapatang pantao. Isasauli natin ang dignidad ng bawat Pilipino at palalakasin ng mga institusyong naglilingkod sa sambayanan. Ang ating laban ay hindi natatapos sa araw na ito. Ang tunay na hamon ay ang pangalagaan ng demokrasya at tiyaking ang kapangyarihan ay mananatili sa taong bayan. Ngunit hindi rito nagtapos ang kasaysayan. Lumipas ang mga taon, ngunit nananatili ang pakikibaka ng maraming Pilipino, hindi lamang para sa demokrasya, kundi para sa lupa, dignidad, at katarungan. Sa mga bukiri ng Hacienda Luisita, muling umalingangaw ang panawagan ng mamamayan na naging panibagong kabanata ng hindi patapos na laban ng sambayanang Pilipino. Sa gitna ng kanilang mapayapang panawagan para sa mga makatarungang sahod at karapatan sa lupa, sinalubong sila ng dahak. Marami ang nasugatan at may mga buhay na nawala. Ang Hacienda Luisita Massacre ay naging isa sa pinakamadilim na paalala na ang laban para sa katarungan at karapatan ay nananatiling hindi patapos. Hindi lamang ito kwento ng nakaraan. Ito ay paalala ng kalayaan, karapatan at katarungan ay hindi kusang ibinibigay. Ito ay ipinaglalaban at pinangangalagaan hanggat may mga Pilipinong handang manindigan para sa katotohanan, mananatiling buhay ang diwa ng ating kasaysayan. Panatang makabayan. Panatang makabayan. Mga kapatid, Hindi nila mababago ang pagmamahal ng Pilipino. Go! Itigil mo na ang pag-aabuso, Marcos! Gege! Siya ako kakatawa, buwang! Bakit kita ba? Layawan,
Itigil ang kasal!